or as low as 2,000 pesos per pax, makakapag-stay ka na sa sobrang relaxing na place, beautiful white sand beaches, at included na ang 6 meals na food na may only rice sa loob ng 3 days and 2 nights. Kung naghahanap ka ng Batanes at Boracay na vibes, ay hindi mo na kailangan lumayo dahil matatagpuan lamang ang island na ito sa Quezon Province. Peaceful island life experience ang kayang i-offer ng isla sa'yo, na para bang feel mo ang vibes ng nature habang nagre-relax sa mapipino at mapuputing buhangin ng beach. Hindi mo na kailangang isipin ang ibang tao dahil hindi crowded ang isla at solong-solo mo mai-enjoy ang mga spots na meron dito. Grabe oh, walang katao-tao. Solong-solo ko yung lugar. Sobrang ganda. Halika at samahan nyo kami na dayuhin ang underrated island ng Humalig. Kita mo lahat oh. Ganda. It will take around 45 hours para makarating sa port, which around 150 kilometers. Kaya 2 AM pa lang ay nag-take off na kami from Marilao, Bulacan. Ang exact destination natin ay ang Pungus Port, which is located sa Real, Quezon. Ang pinaka-challenging na part dito ay ang pagdaan namin sa Marilake ng madaling araw. Sobrang dilim ng lugar, kaya I suggest na kung dito kayo dadaan is dapat malakas ang ilaw ng motor ninyo at magbaon ng makapal na jacket dahil sobrang lamig kapag madaling araw. Lapit na tayo, 12 kilometers na lang. Pakalat-kalat lang ang mga aso dito, especially sa part ng Infanta, Quezon. Kaya dapat alerto lagi sa pagmotor. Umabol, ka na. Sira ulo. Gusto ka pa sana tayo rin, no? Oo. Pagdating ninyo sa dulo ng Marilake ay kakanan lang tayo dito papuntang Pungus Port. Diretso tayo ng Pungus Port. Ito pa pay parking. Saan ba tayo? Diretso muna tayong port. Ito na Pungus Port. I suggest na meron na kayong nabook na resort bago kayo magpunta dahil sila na rin ang magbibigay ng information sa inyo if anong oras ang biyahe ng mga bangka. Gaano kami sir? Humalig. Ano pa? Meron. Ruel po. Meron. Sa amin binibigay yung mga paparking. Sige. Yung manipis dito. At saka yung resort na bukahan. Doon sa mga kita. Sige. At sila na rin ang magbibigay ng contact person kung saan kayo makakapag-parking ng mga motor. Covered naman. Covered naman. Baka muna. Sa nakuha naming parking slot is 100 pesos per day ang rate sa bahay lang ng isang lokal at hindi naman ganun kalayuan mula sa port. Tapos ilayin mo kayo doon sa may gate. Sige. Dito po. Ayan pala. Pagdating sa port, magbabayad tayo ng 500 pesos per head para sa ticket ng boat at 10 pesos naman para sa terminal fee. As per admin ng terminal, around 9 AM to 10 AM daw ang departure ng boat pa Humalig. Much better na maaga kayo pumunta para makakuha kayo ng magandang pwesto sa bangka dahil around 4 to 5 hours ang magiging biyahe. Kaya much better kung may comfortable kayo na upuan na makuha. Welcome to Humalig. Kahit dito maganda na yung beach. Mismong port pa lang to. Ang unang gagawin pag nakarating sa island ay didiretso muna ng terminal port para makapag-register at makapagbayad ng environmental fee na 170 pesos per head. Sa labas lang ng terminal ay madami nang nag-aabang na habal para makarating ka sa resort. Ang habal fee dito ay may fixed rate lang na 80 pesos per head. Ang ganda ng pagkakagreen ng Dahil late na kami nakarating ay wala na kaming inaabutan ng meal sa mismong resort. Kaya pagdating namin sa resort ay sinamahan na kami ni Kuya Toto para kumain sa restaurant nila na located sa mismong bayan. Wow, ang ganda ng sun. Nag-swimming na agad, no? Ganda ng beach.
go, pahin na daw tayo. Yun. Mineral din po to. Sige po, Thank you. salamat po. Ito yung dinner natin dito. sinigang? Ano nga itong sinigang na tilapia ata yan. Tilapia mo. Tapos ito, parang lobster na maliit. Let's go. Eat. Good morning. Breakfast muna tayo. Meron silang dito wifi starting ko. Tapos naka-ano rin sila. Solar. Ito yung wifi. Huwag yung kalimutang puntahan yung last na island doon sa island hopping. 100 pesos lang naman yun. Ang ganda nun. Para ka na sa Bataan. Ay, yung mag-ano po? Kailang mangingitim kayo doon. May sunscreen ka? Meron po kami na. Hindi pwede hindi ka mangitim doon. Mainit ngayon. 2,000 pesos per head ang rate nila including yung 6 meals na may dalawang klase ng ulam per meal at kasama na yung accommodation na good for 3 days. Ayan. Tapos ito, may canteen sila dito. Ang maganda rito kasi yung place, maganda yung grass, papaligiran ng mga grit. Tsaka ang daming coconut tree. Siya na yung dagat. Breakfast for today, calamares with egg and coffee. Bago tayo mag-breakfast muna tayo. Ang food na sineserve nila dito ay consisting of 2 meals and mostly seafoods ang ulam. Yung dami ng serving ng ulam ay nakadepende rin kung ilan kayong guests. If couple din kayo is hindi kayo mabibitin dahil good for 2 to 3 persons yung serving nila. And take note, naka-unli rice din sila dito. After ng breakfast, sinamahan na kami nila Kuya Ernie and Kuya Toto para sa island tour. Habal-habal ang transportation nila dito. 800 pesos per head ang rate ng habal tour para malibot mo ang lahat ng spots na meron ng buong isla. Ang first destination namin ay ang tinatawag nilang Puno ng Walang Forever. Located ito sa malawak na landscape area ng Humalig. Nabansagan itong Puno ng Walang Forever dahil nag-iisa lamang ang punong ito na nakatayo sa gitna ng malawak na lupa. Ang second destination namin ay ang Sadong Golden Sand Beach. Dito na tayo. Ito na, golden. Low tide na po siya. Golden sand. Ay, ang dami ng rock formation. Oo. Golden sand. Ganda, oh. Solong-solo na namin yung lugar. Walang katao-tao dito. Medyo golden nga yung kulay ng sand dito. Pero hindi siya pino. Maganda ang spot na to for picture takings dahil madaming rock formations ang beachfront at sasabayan pa ng mala golden brown na buhangin dito. After namin sa Golden Sand ay sunod naman namin pinuntahan ng Kanaway Beach. Kailangan po mag-boat ay 100 doon per head. Papunta doon sa mga maliliit na island. Little Bataan sa Manila sa partner sa Luban. Bobot yun. Balik nyo po. Doon na tayo ang banyo sa may sa sandbar na sir. Doon sir, sa mga rock formation na yun. Ito yung mga to. Nalow tide pa naman po yan. Tapos yun yung parang rock turtle na tinatawag yung may taong mga nakakayat. Yun. Solong-solo na namin yung lugar dito. Dito kami ngayon sa may Kanaway Beach. Dito matatagpuan yung Turtle Rock Formation. Kilala ang Kanaway Beach dahil sa sand ripples at turtle rock formations na makikita rito. Tayo island hopping. Pagdating nga namin ng beach ay nag-decide na kaming mag-island hopping at pinuntahan namin dito ang Manlanat Island. Ito na yun. Parang may sandbar nga siya. Ito kuya, kapag mag-low tide pa yan, tapos lalabas yung sandbar. Oo, kanya nalalakad yun hanggang sa tabi. Nagsasanpal yan. Ay, ganun. Sanpal yan hanggang sa tabi niyo. Ang galing pala. Tapos yan. Nasanpal din yan yung Mga bato po. Oo, labas yan, mga bato niya. Pagdating namin ay agad kaming sinamahan ni Kuya Dennis para umakyat sa taas. Marami pa lang pwedeng gawin dito. Island hopping, swimming, may trekking din, hiking.
Ay, ang ganda. Best spot din ito para sa picture taking, rock formations at malawak na view ng mga isla at dagat ang nasa paligid mo. Nag-offer din sila na mag-snorkeling pero tumanggi na kami para sa susunod na spot. Marian, hanapin nyo lang si Kuya Dennis kapag mag-ano kayo island hopping. Yan yung bangka nila. Mamaya na lang. Sige, mamaya na lang daw po. Doon na lang sa pupuntahan namin ibang ano. Let's go. Balik na tayo doon sa may ano, pinanggalingan natin. So tayo mag-island hopping. Next destination tayo. After namin mag-island hopping ay sunod naman naming pinuntahan ang Pamana White Sand Beach. Welcome to Pamana White Beach Resort. Yan, may entrance fee na 50 pesos. Wow, ang ganda. Ganda rito. Dito, ayun na may kaya. Little Boracay Hotel. Ayun nga, ganda na. Sobrang pino ng sand. What more pa doon sa mismong beach. Ito ang may pinakamagandang beach sa isla nang humalik para sa akin. Kalmado lang ang alon at sobrang linaw ng tubig. Wow. Tsaka walang masyadong crowd. Ganda. Tinatawag nila itong Little Boracay dahil sa puting buhangin at sa kulay ng dagat na pwede mong mahalin tulad dito. Mas maganda sana kung makikilala ito sa sarili nitong identity, which is sa tawag na Pamana White Sand Beach. Tsaka yung kulay ng tubig niya is turquoise blue. Ang ganda ng pagkakablo niya. Ang linaw. Tsaka maraming puno na pagsisilungan. Hindi ka maiinitan. Tapos marami pang duyan. Dito yan sa Pamana. Ang ganda rito. Ang ganda. Mag-ano daw muna kami ni Raylan. Halo-halo. Para malamigan ng konti. Ganda. Yan, halo-halo. 70. Isang ganyan. Saan po yung 70 ito? Habang naghihintay, pwede ko maghalo-halo. Worth 70 pesos. Sarap na, ano? Tsaka yung ice niya, ano? Parang malambot lang. Madaling droget. Tapos yun, magduyan-duyan ka lang dito. Ang ganda. Let's go. Next destination naman tayo. Punta tayo ng Little Batanes kung tawagin nila. Tagal ba namin, kuya? Hindi namin napansin yung oras eh. Ito mga pine trees pa, oh. After namin sa Pamana White Beach ay dumiretso na kami sa Lingayen Cove. Bawat isang motor magbabayad lang ng 5 piso. May toll gate pala dito, kuya. Oops! Malalim. Saan ito na? Malakas nga ang alon. Ay, lakas nga ng alon, no? Ha? Lakas ng alon. Pero ang ganda. Ganda. Ito yung tinatawag nila dito na Little Batanes dahil siguro sa dalawang malaking rock formation na pwedeng akitin dito na nag-o-offer ng breathtaking views at ang beach mismo na may malalakas na alon. Isa din ito sa mga spots na sana ay mas makilala sa sarili nitong identity. Ganda, oh.
After nga namin sa Lingayen Cove ay bumalik na kami ng Jojo Malik Resort para kumain ng late lunch. Ito na yung lunch natin. Eh, meron na pala dito, boy. Yun, sabaw. Sinigang na hipon. Saka pritong bangos. Pero hindi pa dito nagtatapos ang island tour natin dahil as per our tour guide, may isa pa kaming spot na pupuntahan. Hihintayin lang muna namin na bumaba yung sikat ng araw. At hindi naman ganun kalayuan mula sa Jojo Malik kung saan kami nagstay. After namin tumambay at mag-relax ay umalis na kami para puntahan ang famous spot ng Humali para sa sunset. Let's go. Madami dito. Puntahan kuya, no? Punta na kami kuya. Medyo madami. Yan, mga tour guide nila. Ito madami! Mukhang dito kami makaka-experience ng may crowd sa buong araw namin dito sa Humali. Pero mukhang hindi naman crowded. May tao lang. Ito kasi yung best spot para sa sunset. Ganda. Ang ganda nga. Yun nga yung ano. Ang ganda. Ito ang Salibungot Beach. Walang entrance fee dito at libre mong mai-enjoy at mai-explore ang ganda ng lugar na to. Walang duda na best spot ito for sunset. At hindi mo aakalain na public beach lang ang ganito kagandang spot. After namin sa Salibungot Beach, ay bumalik na kami sa resort para mag-dinner. At nagpahinga na rin para sa magiging biyahe namin kinabukasan pabalik ng Real. Ang Humali ang one of the best island na napuntahan ko so far. Kaunti pa lang ang nakakaalam kung gaano kaganda ang lugar na ito. Talagang mahuhumaling ka sa Humalig. Sana nag-enjoy kayo sa biyahe natin. At magpapaalam na muna kami. Kita-kits na lang sa susunod nating mga adventures.